2002. Mula sa isang booth sa Glorieta, dalawang lalaki ang gumawa ng sarili nilang segment sa isang show na hindi sa kanila. Tinawag nilang show within a show, kahit hindi nila kilala ang production staff. Marami ang nakapansin at nakapanood sa show na yun. Kapansin-pansin, di naman kasi sila. Get up na retro, may malaking salamin, makulay na bulaklakin at mapopormang niknik. Hindi kung may tumawag sa akin, sabi mo shooting. Shooting ako, BTR. Paano ko kung tatawag sa information? Maaaring sa iba, katawa-tawa ang itsura, pero seryoso ang dalawa. 2003. Di naglaon na tuwa sa kanila ang direktor ng show na hindi sa kanila. Niyaya sila sa bagong show na gagawin niya. Test episode lang, walang masama. Pero ang test episode naging first episode. Sa isang idlat, ang dalawang lalaking nagpapapansin sa Glorieta may sariling show na. Ngayon sa kanila na. The Misadventures of Maverick and Ariel. Sila ang kauna-unahang gumawa ng reality show na walang script sa Pilipinas. Parang simple lang panaginip ko para sa ating dalawa. Na makapaskil tayo dun sa billboard sa EDSA. Nakaporma tayo. Diba? Para makagano tayo. Para ganyan. 2010. Pagkatapos ng lagpas-6 na taon sa show business, artista na nga sina Maverick and Ariel. At dahil sa kakaibang komedya, sila ay tumanggap ng nominations mula sa kabi-kabilang award-giving bodies. Naparanalan sila ng Philippine Quill Awards at ng Media Newser bilang Best Public Affairs Program. Nag-Best Comedy Show din sila sa Golden Dove Awards at Top 20 Best Dressed Men sa FHM. Artista na nga. Pero para sa dalawa, parang may kulang. Kulang na di maitatago ng kanilang yabang. Kasi dito sa Pilipinas, parang wala na kami challenge. Sagad na sa pagkatig yung pagkasalan namin. I think the people of the world need us na. Ano ba plano yun? Siguro Hollywood na. Kung saan talaga yung nasusukat na kung ano yung talent mo. Oo, magkakasala, magkakasala. Well, why don't you make the first step? Yun pala ang plano nyo. Alam niyo naman tayo mga artista, ito ang dapat natin tatandaan. Ang daming responsibilidad ng isang artista sa kanyang kasikatan ay ang huwag malaos. Anong malaos? Pag ganito ka-critical na usapan, di pwede di humingi ng second opinion.